Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinagtulungang bombahin ng tubig ng dalawang barko ng China ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Kasabay niyan ang pagbugari ng tubig sa barko ng BIFAR ng isa pang barko ng China. Umabot pa yan sa banggaan at pagkasira ng barkong maghahatid dapat ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mula kahapon, magkasamang lumayag ang barko ng BIFAR na BRP Dato Bangkao at ang Philippine Coast Guard BRP Bagakay. Ang misyon nila, mag-maritime patrol sa may bandang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal at magbigay ng ayuda kasama ang diesel sa mga mangingisda sa lugar. Kaninang umaga, nakarating sa paligid ng Panatag Shoal, sinundan at sinubukang harangan sila ng magkasanib na puwersa ng China Coast Guard at China Militia Vessel. Bago mag-alas 10 ng umaga, narating ng BRP Bangkao at Bagakay sa may entrada ng Panatag Shoal. Nag-umpisa na sa pag-water cannon ang China Coast Guard. Pinuntirya nila ang Philippine Coast Guard at ang BRP Bangkao. Sa loob ng BIFAR vessel, ramdam ang lakas ng ilang minutong water cannon mula sa China Coast Guard 3305. Gumewang-gewang ang BIFAR vessel. Lumipat dito sa likod. Habang tuloy sa pag-water cannon, nagkabanggaan ang China Coast Guard at BIFAR vessel. Nangamoy! Inaalam pa ng BIFAR kung ano ang mga nasira sa barko nila. Wala namang na-report pa kung may nasugatan sa mga sakay nito. Sa video ito na mula sa Philippine Coast Guard, kita kung paano pagtulungang i-water cannon ng China ang barko ng PCG. Sabay ang water cannon mula sa kaliwa at kanan. Ayon kay PCG spokesman Commodore J. Tariela, nasa 100 yards o 100 feet lang ang layo ng PCG sa entrada ng Panatag Shoal nang magbuga ng water cannon ang China. Sira ang railings at canopy ng PCG vessel. Ayon sa pahayag ni Commodore Tariela, ang ginawa ng mga Coast Guard ng China at ng mga sitang natamo ng mga barko ng PCG ay patunay ng harassment nila sa mga barko ng Pilipinas. Pero ayon sa pahayag ng China Coast Guard, pinaalis nila ang Philippine Coast Guard at BIFAR vessel dahil nang himasok ang mga ito sa sakop nilang Wangyan Island, ang tawag nila sa Panatag Shoal. Nakita rin ng PCG ang inilagay na 380-meter floating barrier ng China sa Panatag Shoal. Pero sa kabila ng mga harassment ng China, itinuloy ng BIFAR at PCG ang misyon para sa mga Filipinong mangingisda. Ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, naging mas mataas ang tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Very rarely do they water cannon our Coast Guard vessel. No? So this could be an escalation in that sense, and I relate this to Greenbank. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Ang panibagong pambobomba ng tubig ng China, mas malapit ang nabidyohan ng drone na ino-operate mismo ni Rafi Tima. Pahirapan na po ang pag-contact sa kanya habang nasa West Philippine Sea. Pero nakapag-ulat pa siya sa Super Radio DZBB kanina. Narito ang bahagi ng kanyang naranasan doon. Sa West Philippine Sea, malapit lamang sa may Bajo de Masinloc. Ang binomba yung mismong barko ng Philippine Coast Guard, itong BRP Bagakay. Bagamat meron din tayong impormasyon na pati nga yung barko ng BIFAR ay binomba rin ng tubig. Nagkahiwalay kami bago kami makapasok dito sa may Bajo de Masinloc. Kaninang siguro mga 2 hours ago, nagkahiwalay kami dahil ang daming mga barko ng China na humarang sa aming dinadaanan. Kung kaya't kami nakalusot at hanggang makaabot kami dito sa may bukana ng entrada ng Bajo de Masinloc. At doon na sumunod yung dalawang higanting Coast Guard ship ng China. At doon na sila ng bomba. Dalawa yung nambobomba sa magkabilang side ng Philippine Coast Guard ship. Kung kaya't may damage na sustain itong aming sinasakyang PRP Bagakay. Nasira yung canopy sa likurang bahagi nitong barko at maging yung railing na bakal sa kaliwang bahagi nitong barko ay nasira rin. Ganun kalakas yung water cannon na ginamit nitong China Coast Guard dito sa aming sinasakyang barko para lang maitaboy kami dito sa may bukana ng Bajo de Masinloc. Sa aking pagkakaalam, ito yung
unang pagkakataon na nakalapit na ganito kalapit yung Philippine Coast Guard vessel. Nasa bukana talaga kami ng Baho de Masinloc. Kitang-kita na namin yung boya na iniharang doon sa may entrada papasok sa mismong Baho de Masinloc. Sa ngayon ay lumayo kami pansamantala dahil kailangan namin sunduin yung BRP Dato Bangkaw na siyang magdadala sana ng supply na fuel at pagkain sa ating mga mangingisda na naroon sa may Baho de Masinloc. Kaya lang nagkahiwalay nga kami at ngayon kailangan naming sunduin, of course for safety purposes, ay magkasama dapat itong dalawang barko habang naglalayag. Lumayo na kami ng konti pero nakasunod pa rin yung isang maliit na China Coast Guard at nakabuntot din yung dalawang higanting Coast Guard ng China. At kanina may namataan din tayong gray ship, yung tinatawag nilang gray ship o yung barko ng militar ng China at meron pang tangan na helicopter doon sa likurang bahagi nito. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship. Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, daramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. Work na kami sa pinaka-pilot cannon, sir. Grabe kanyang kalakas yung water cannon, no? Tinawag ng China na panghihimasok ang paglalayag ng Pilipinas na wala umano nilang pahintulot. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, dapat umanong itigil ng Pilipinas ang panghuudyok at anilay panghahamon sa determinasyon ng China na bantayan ang kanilang soberanya. Ginawa umano ng kanilang Coast Guard ang anilay mga nararapat na hakbang na naaayon umano sa batas para mataboy ang mga barko ng Pilipinas.